OFW ngayon. Nakakaaliw naman ang jowa challenge ng power couple na si Chris Lawrence at Katrina Halili. Pero ang tanong, ano nga ba ang tunay na estado ng kanilang relasyon? Ligaw stage pa ba o jowa level na? Bago tayo magpatuloy, pakiusap lang po, please like, share, and subscribe. Ang simpleng act of kindness na iyan ay malaking tulong po sa aming mga video creator, mga ka-star. This is home. Sama natin si Mr. B. Recently, nag-upload nga sina Katrina Halili at Chris Lawrence sa kanilang mga social media account regarding sa jowa challenge at syempre maraming kinilig sa kanilang video. Nag-try tayong mag-research kung ano na nga ba ang relationship status nila. Manliligaw. Ligaw stage pa ba o jowa level na? Recently ay may upload sila na may pamagat na Jowa Challenge Part 2. Alam natin na mostly ay 35 years old hanggang senior age ang mga fans ng dalawa. Ibig sabihin, ang mga edad na ito, mga ka-star, ay eksperto na sa pagkilatis sa mga kilos ng mga taong in love. Kumbaga, kung ikaw ay may anak o apo, kaya mo i-identify kung ano ang relationship status ng dalawang tao by simply observing their gestures and behavior. Kaya matanungan natin ang ating mga KKK fans. Sa tingin nyo, nasa ligaw stage pa ba ang dalawa o nasa jowa level na? Ano sa tingin nyo? Mga ka-star? Mga ka-star, meron tayong kaniya-kaniyang opinyon. Siguro ang iba sasabihin, naniniwala silang ligaw stage pa. Ang iba naman sasabihin, hindi na, nasa jowa stage na yon, hindi ba? Kaya tingnan natin ang mga iba't ibang signs na napapansin natin sa kanila at pag-usapan natin ngayon. Maraming signs, mga ka-star, na ipinapakita nila sa publiko na hindi na pang level na courting stage. Ito, obserbahan nyo. Paano sila tumingin sa isa't isa, how they touch each other, how they care and concern with each other, at yung palagi silang magkasama. May dati silang pinagsamahan at may anak sila, kaya parang ang hirap paniwalaan na tatagal ang courting stage. I-consider din natin, match ang kanilang looks, walang lugi. Sa achievement at talent, pareho rin sila. Sa financial, pareho silang stable. Pati sa social media influence at career, pareho silang nasa showbiz. Kaya naintindihan nila ang nature ng kanilang job, equally talented at skillful din pareho, at take note, parehong makulay ang personalidad nila. Ito pa ang ibang napapansin natin. Tanong lang, mga ka-star, hahalikan mo ba ang kilikili ng nililigawan mo? Gagawin mo ba iyon? At papayag ka bang halikan ang kilikili mo ng nanliligaw sa iyo? Maghaharutan ba kayo at kikilitiin sa bed ang nililigawan mo o ang nanliligaw sa iyo kung ligaw stage lamang iyan? Ihahatid at susunduin mo ba ang nanliligaw sa iyo kung ikaw ang girl? Ang tinutukoy natin ay ang paghatid o pagsundo ni Miss B sa airport sa tuwing aalis o dadating galing sa United States concert si Mr. B. When you are doing that, malaki ang posibilidad na gusto mo rin ang guy. Kung ikaw ang girl, hindi mo pupuntahan at aasikasuhin sa kanyang sariling tahanan ang nanliligaw sa'yo kung may sakit siya maliban na lamang kung gusto mo rin siya. Gagawin mo lang iyon kung mahalaga sa'yo ang tao. Well, di nga pala ordinaryong manliligaw si Mr. B. Tatay nga pala siya ng anak ni Miss B. Modern age na ngayon kung saan ang ligawan ay sa pamamagitan na lamang ng cellphone. Idagdag pa ang halos araw-araw nilang pagkikita. Hindi mo pupuntahan at aasikasuhin sa kanyang sariling tahanan ang nililigaw sa iyo maliban na lamang kung gusto mo rin siya. Gagawin mo lang iyon kung mahalaga sa iyo ang tao. Modern age na ngayon kung saan ang ligawan ay sa pamamagitan na lamang ng cellphone, idagdag pa ang halos araw-araw nilang pagkikita. Bagamat may kasabihan nga na action speaks louder than words, hindi pa rin natin pwedeng pangunahan ang kanilang time frame kung kailan tayo sorpresahin ng mga balitang matagal ng hinuhulaan at inaasahan natin. Mayroon bang mga pagkakataon na napapaisip ka kung bakit ang isang celebrity couple katulad ni Katrina Halili at Chris Lawrence ay tila matagal sa courting stage kahit ang kanilang sweetness at lambingan ay pang jowa level na? Narito ang ilang posibleng rason kung bakit maaaring pinipili muna nilang mag-take slow sa kabila ng kanilang closeness. Mga posibleng dahilan ng pagiging mabagal sa formal na label, past history at healing process. Dahil nanggaling na sila sa isang hiwalayan noong 2014 pagkatapos ng ilang taon na pagsasama, normal lamang na maging mas maingat sila ngayon.
Gusto nilang masigurado na ang kanilang pundasyon ay matibay bago tuluyang maglagay ng formal na label upang maiwasan ang mauwi muli sa hiwalayan. Kapakanan ng mga anak. Malaking konsiderasyon ang pagkakaroon ng mga anak. Bukod sa kanilang anak na si Katie, si Chris ay may anak ding lalaki, si Lyric. Mahalaga sa kanila na maging smooth at sigurado ang transisyon ng pamilya para protektahan ang emosyonal na estado ng mga bata laban sa biglaang pagbabago. Pag-e-enjoy sa journey. Sabi nga nila, ang ligaw stage ang isa sa pinakamasayang bahagi ng relasyon kung saan nandoon pa ang kilig at panliligaw. Maaaring mas pinipili muna nilang namnamin ang bawat sandali ng walang pressure mula sa publiko o media. Pribadong personal na buhay. Bagamat hayag sa publiko at social media ang kanilang mga kulitan at biro, binibigyang diin din nila na hindi lahat ng detalye ng kanilang buhay ay kailangang i-rush o i-anunsyo agad. Mas gusto nilang tahakin ang kanilang relasyon sa sarili nilang takbo at oras. Ano sa tingin mo, mas maganda ba talaga ang dumaan muna sa matagal na ligaw stage para mas makilala ang isa't isa? Share your opinion sa ating comment section, Kastar. Sa ngayon, maghintay na lang tayo at kiligin sa kanilang mga online sweetness. Kung ang ligawan stage ay punong-puno ng kilig moments at lambing, paano pa kaya ang jowa level stage? Hindi ba? Anyway, may patikim na nga sila sa atin sa kanilang jowa challenge, hindi ba mga Kastar? Well, hintayin na lang natin kung kailan nila tayo sorpresahin ng balitang opisyal na magjowa na nga sila. Sa ngayon muli, wala tayong magagawa kundi maghintay ng mga update. Naalala ko lang, recently ay may video akong napanood na sinabi ni Miss B na may mga bagay na tinatago nila para sa sarili nila. Kumbaga, nagtitira pa rin sila ng konting sekreto sa buhay nila at hindi naman kailangang lahat ay sabihin. Tama naman sila. Bagamat open book ang kanilang buhay sa publiko dahil sila ay mga social media influencer at mga sikat na celebrity sa Pilipinas, tulad pa rin natin sila na nangangailangan ng privacy para sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya. Ang pagmamahalan nila ay karapatan nilang itago kung ibig nila, kung iyon ang makabubuti sa kanila. Pero sa tamang panahon ng ating paghihintay, ay tiyak naman na lalabas din ang tunay na estado ng kanilang relasyon, lalo na nga at nasa hustong edad na sila pareho. Hindi naman kasi tayo naniniwala na aabot sa habang buhay ang ating paghihintay sa kanilang sagot. Hindi tayo naniniwala na aabot ng 3 years ang courting stage na iyon. Malalaman natin kung rejected or accepted ang sagot ni Miss B. Pero sa tingin ko, malinaw sa ngayon na maganda ang personalidad, profile, looks, at ugali ni Mr. B, kaya nakapanghihinayang napakawalan pa. Maraming babae pa ang pwedeng maging interesado sa kanya, kaya dapat ay bakuran na ni Miss B. Ayon sa mga online research, courting stage sila ngayon. Pero ayon sa aking sariling opinyon, mga Kastar, nasa jowa level na sila. At darating din ang tamang panahon ng pag-amin. Sa ngayon, bagamat tayo'y laging naiinip at sabik sa kanilang status development, irespeto na lang muna natin ang kanilang karapatang magkaroon ng privacy sa kanilang mga desisyon. Ang ating mga pahayag ay ayon lang sa ating sariling pangunawa at opinyon. Ang katotohanan kung sila ay courting stage o jowa level na, ay sila pa rin ang nakakaalam at may kakayahang magpabatid nito sa atin. Maraming salamat sa panonood mga Kastar. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong mga kaibigan at mag-comment ng inyong opinion sa ibaba. At syempre, i-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod nating videos. Kita-kits ulit sa next upload mga Kastar. Huwag palampasin. Ikaw naroroon ngayon kabayan, Pinoy Star TV. This is home.